sa ating lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, mas maganda ka pa sa hapon. Ayan. So, ramdam natin yung init ng panahon, right? Damang-dama mo ba? Yung paglalabas ka ng pinto, parang, iba to. Iba yung naramdaman ko. Di ba? So sana sa atin bilang mga Kristiyano, kung gaano kainit sa labas, dapat ganun ka rin. Amen? Yung pag merong nakasalubong sa'yo, ang init. Hindi ko makontain ang init nito. Talagang on fire. Di ba? Kahit na sobrang hirap maging maganda ngayon kasi nga sobrang init. Di ba? Pero naniniwala ko dahil anak tayo ng Diyos, effortless ang pagiging maganda. Amen? Sabi mo sa katabi, kaya sabi mo sa katabi mo, maganda ka pa sa hapon. Ayan. So ngayon, binilang ko yung piyok ni ang ating MC kanina ni Josel, nakatatlong piyok siya. Tignan ko kung sinong mas marami sa amin. Kasi wala na akong boses, papaubos na. Ayan. And welcome, Rimil. Welcome sa Salt and Light Church. So ito na ang ating umpisa ng pagtutuos. Charot. Okay, so may I request everyone na tayo po'y tumayo, tayo manalangin sa Panginoon. Yes, Lord Jesus, you're worthy to be praised, O God. Heavenly Father, maraming salamat po sa hapong ito na patuloy mo ibinigay sa amin. O Holy Spirit, patuloy ka naming wini-welcome sa aming kalagitnaan na ikaw ang siyang mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat isang nandirito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na every word na marireceive namin galing sa iyo, Panginoon, is hindi lamang ito basta marinig namin, O God. Dahil naniniwala kami, Lord, na ang bawat salita, Panginoon, na nanggagaling sa iyo ay parang tabak, Panginoon, na magkabilang talim, O God. Kaya Lord, meron kang aayusin, meron kang babaguhin sa buhay ng bawat isa dito, O God. Kaya Lord, patuloy mong i-ready ang mga puso namin to accept, Panginoon, kung ano man po yung mensaheng nais mong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa mga oras na ito, sa iyo lang namin ipinagkakatiwala, sa iyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So ngayon, ang series natin ng buong April ay It's All About, sa mga nandito, It's All About Discipline. So yung first Sunday natin, series break siya. So wala tayong, hindi kasama sa series yon. Second Sunday, si Pastor ang nag-message. And third Sunday, si Kuya Glenn, which is about self-discipline. So sino dito, sobrang dami mong natutunan last week? Marami ka ba natin? Amen. Pag tinanong ko kayo, isa-isa, tignan natin kung meron talaga. Yan. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is last Sunday ngayon ng ating series. Walang iba kundi God's discipline. So ngayon, malalaman natin paano nga ba magdisiplina ang ating Panginoon at sino-sino nga ba ang mga dinidisiplina ng ating Panginoon. So buksan natin ang ating verse. Sige, pakibaba. Sabi sa Hebrews 12, verse 4 to 11, sabi diyan, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have completely forgotten this word of encouragement and addresses you as a father addresses his son. So, sinong kinakausap dito? Ang Father, which is walang iba kundi ang ating Panginoon, at ang kinakausap ay tayo. It says, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts His son. So tayo, tinuturing tayo ng Panginoon na Kanyang anak. Kaya napakahalaga na tayo, ang ating Panginoon, ay dinidisiplina tayo. And verse 7, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? Sino dito mga tatay? Taas ang kamay. Mga tatay. Diba? Sino naman dito mga anak? Ayan. Ay. Oh, mga mukhang tatay. Ayan, mukhang tatay. Diba? So tayo, bilang mga tatay, diba? Kapag nakagawa ng pagkakamali ang ating anak, anong usual na ginagawa mo? Dinidisiplina mo sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya. Diba? Either ako,
Ewan ko sa inyo, mga youth, di ba? Naka-receive ba kayo or naranasan nyo na ba na disiplinahin kayo ng lumilipad na hanger? Di ba? Ewan ko, parang antibay na mga hanger before eh. Di ba? Kahit nakailang hampas sa'yo, hindi napuputol. Di ba? O kaya ng sinturon. Di ba? Pero mga father huwag nyo gagawin yon. Meron tayong right ng pagdidisiplina, especially sa pagpalo. Amen? So sabi diyan, endured hardship as discipline dahil itinuturing tayo ng Diyos bilang mga anak niya. Amen? Sa tanong diyan, sinong tatay ang hindi nagdidisiplina ng kanyang anak? Pakibaba sa verse 8. If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. Diba? So kung hindi ka dinidisiplina ng tatay mo, baka ampun ka. Tignan mo, kamukha mo pa yung mga kapatid mo. Talaga nagkaroon ng trust issue eh. Buti pa kila Marge, di ba? Nakadalawa na sila, pero lahat kamukha ni Atan. Di ba? Hopefully, itong baby girl na to, sana baby girl. Tapos kamukha ulit ni Atan. Di ba? So, kung hindi ka tunay na anak, sinong tatay mo? Di ba? So sabi pa diyan, not true sons and daughters at all. Verse 9, moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them. Ba, lahat tayo dito, meron tayo kanya-kanyang tatay. Amen? And talagang alam ko, bawat isa sa atin, iba yung respeto natin sa tatay natin. Diba? Yung kahit pagalitan ka, kahit paluin ka, yung respeto mo na yon hindi nababawasan. And how much more should we submit to the Father of spirits and live? Then they disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good. So ang ating Panginoon, dinidisiplina tayo para sa ating ikabubuti. And sabi ba dyan, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at a time, but painful. Walang disiplinang masaya. Di ba? So lahat ng disiplina, masasaktan ka. Lahat ng klase ng pagdidisiplina, masasaktan ka. Amen? And sabi pa dyan, later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, sinong tatay mo? Wala ba kayong mga tatay? Ako, paus na. Tapos sasagot kayo, wala pa. Di ba? Ulitin natin. Sinong tatay mo? Wala na bang ilalakas to? Pangalan neto? IC? Yung tulad kanina para hindi ako masyadong hirap. Yan. Very good. Ayan, si Tatay Jesse. Sino yung sumigaw? Sobrang proud talaga. Ulitin natin. Sinong tatay mo? Parang nalito na kayo O sige, pag-usapan natin hindi yung sa physical na tatay. Ha? Sino nga bang tatay ko? Diba? Nahirapan na kayo sumagot. Okay, sinong tatay mo? Si Lord. Diba? Maliban na lang kung meron kang ibang tatay dito. Diba? Maliban kay Lord. Diba? Sino dito? Kung ang ating Panginoon, itinuturing mo siyang ama, ibig sabihin, legitimate tayong lahat. Kasi ang Panginoon, tinuturing niya tayong anak. So, sabi nga doon, kung ang Panginoon itinuturing mong ama mo, dapat mamahalin mo rin yung klase ng pagdidisiplina niya sa'yo. Amen? Kaya kung ikaw yung klase ng Kristiyano na ayaw mong magpadisiplina sa Kanya, ang tanong ko, sinong tatay mo? Kung hindi si Lord. Kasi si Lord nagdidisiplina siya ng anak. Kung ayaw mo magpadisiplina, oh my gosh, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang nagpapadisiplina yan? Unang aaway yan pag dinidisiplina. Di ba? So, kung tayo, kasi sabi dito, God is treating you as His children. Di ba? Kaya napakahalaga na i-check natin yung sarili natin. Kung ako ay tinuturing ako ng Panginoon bilang anak niya, ako kaya ay tinuturing ko siya bilang ama ko?
Kasi naniniwala ako, kung hindi mo siya itinuturing na bilang ama mo, talagang hindi mo tatanggapin anumang disiplinang ibigay niya sa'yo. Pero kung siya itinuturing mo siya bilang ama mo, kahit masaktan ka pa, kahit mahirapan ka sa disiplinang ibigay niya sa'yo, susundin mo pa rin siya. 'Di ba? Mamahalin mo pa rin siya. Amen? Ngayon, tignan natin. Hanggang sa bandang dulo, makikita natin kung ikaw ba talaga yung legitimate son and daughter ng ating Panginoon o ikaw ay anak sa labas. Ano pa yung sign nila? Anak sa, yung mga matatandang kaedad ko dito. Anak sa ano? Tuhod, charot. Ayan. So, masin na. Ayan. So, sabi nga, ang word discipline daw, 10 beses binanggit doon sa verse na binasa natin. From verse 4 to 11, 10 beses siyang binanggit. Diba? Ginugel ko yon. Pero dahil nabasa ko siya sa Google, binilang ko talaga. Try niyo bilangin. Kung 10 ba talaga. Pero yung pagkabilang ko, 10 talaga siya. Anong ibig sabihin nun? Hindi nagkataon lang yon. Ibig sabihin, ibig sabihin nun, highly significant siya. Ibig sabihin, ganun siya kahalaga. Kaya ang gustong ipakita sa atin ng Lord dito, na pahalagahan mo kung ano man yung pag-uusapan natin ngayon na pagdidisiplina ng Panginoon. Amen? Kasi hindi yun mababanggit ng 10 beses doon nang walang dahilan. Hindi nagkataon lang. So merong gustong ipakita sa atin dito ang ating Panginoon. So bakit nga ba tayo dinidisiplina ng ating amang nasa langit? O yung mga tatay dito, bakit tinanong ko kayo kanina, di ba? Bakit nyo dinidisiplina yung mga anak nyo? Kasi meron silang nagawang pagkakamali. Amen? Tama? Hindi mo naman siya papaluin nang mabait siya. Di ba? Honor is to, binigyan ka ng certificate na top 1. Di ba? Tapos, wala siyang classmate. Charot. Okay. So, top 1. Binigyan ka ng certificate na top 1, tapos bigla mong pinalo. Siyempre, walang ganon. Diba? Papaluin ka ng iyong ama dito physically. Papaluin ka ng tatay mo once na nakagawa ka ng pagkakamali sa kanya. Amen? Ganon din sa ating Panginoon. Once na nakagawa ka ng pagkakamali sa harapan ng ating Panginoon, itutuwid ka niya. Amen? Kaya ikaw, dahil sinabi nyo na si Lord ang inyong Ama, dapat ready yung puso natin na tumanggap ng pagdidisiplina galing sa Kanya. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin, pakibaba, understanding God's discipline. Dito makikita natin ano pa yung mga bagay na dapat nating malaman about sa pagdidisiplina ng Panginoon. Sige, pakibaba. Sabi dyan, understanding God's discipline, malalaman natin dito, ano bang motibo? Bakit tayo dinidisiplina ng ating Panginoon? Ano yung pinaka-goal? Yung gusto niyang iparating sa'yo, yung gusto niyang maintindihan mo. Bakit kanya dinidisiplina? And last but not the least, ano yung result? Iyon yung mahalaga yun. Iyon yung mahalaga yung result ng pagdidisiplina sa'yo ng Panginoon. Amen? Ayan, so pakibaba, ang unang-unang motibo ng Panginoon, bakit niya tayo dinidisiplina once na nakagawa tayo ng pagkakamali sa Kanya, iyon ay unang-una dahil mahal ka niya. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Diba? Sabi sa Proverbs 3 verse 11 to 12, My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Because the Lord disciplines those He loves, as a father, the son He delights in. So dahil mahal tayo ng Panginoon, itutuwid niya tayo every time na nagkakamali tayo. Kasi ang ating Panginoon, hindi siya konsentidor. Diba? Hindi niya ito-tolerate yung mga bagay na ginagawa mo na alam niya na makakasama para sa'yo. Amen? Minsan, kaya dito nagkakaproblema. Alam niyo, kaya dito nagkakaproblema yung mga mag-asawa eh. Saan dito yung mga mag-asawa? Yung mga mukhang mag-asawa. Pero yung mga mag-asawa, di ba, naranasan yung magpalaki ng anak. Tama? Unusual. Parang alam ko sa psychology yun, Glenn eh. Yung hindi siya sa psychology, pero parang nabasa ko lang siya, na dapat daw kayong mag-asawa, pagdating sa pagdidisiplina sa inyong mga anak, dapat pinag-uusapan nyo. Dapat kapag no. Hindi pwedeng,
No kay tatay, tapos kay nanay, yes. Kasi, diyan nagsisimula yung favoritism. Mas malapit sa tatay. Kasi madaling lambingin ng tatay. Sige na, sama na ako. O, dahil mabait, go. Yung nanay, hindi! Alam niyo naman yung mga nanay, di ba? Kilala niyo nanay niyo. Sabi nga sa nabasa kong memes, yung mga nanay daw ay ilaw ng tahanan. Bakit daw yung nanay ko, speaker ng tahanan? Di ba? So kung magalit yung mga yan, talagang galit kung galit. Di ba? Tama ba ako? Tama ako? Ay, mababait ang mga nanay nila. Di ba? Mababait ang mga nanay. Pero nanay, di ba? Pag nagalit kayo, talagang damay lahat. Mauungkat lahat. Di ba? Kahit yung natapos na problema, mauungkat ulit. Di ba? So dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, hindi niya hahayaan na hindi niya tayo disiplinahin. Amen? Kasi sabi dito, discipline is the strongest form of love. Kaya mag-isip ka, kung yung tatay mo, yung nanay mo, hindi ka dinidisiplina. Pag-isipan mo. 'Di ba? Kasi ang ating Panginoon, sinabi ko na kanina, hindi siya konsentidor. Kapag may ginawa ka, ididisiplina ka niya, itutuwid ka niya. Kasi ganun yung klase ng pagmamahal na meron siya. Amen? At pangalawa, pakibaba. Sabi diyan, sige pakibaba pa. Sabi diyan, pangalawang motive ng disiplina is discipline is a sign that He treated us as His children. Treating us as His children. Diba? So itinuturing tayong anak ng ating Panginoon. Ang sarap nun. Diba? Meron ka ng physically, meron ka ng tatay. Spiritually, meron ka ring tatay. Amen? Ayan. So sabi pa dyan sa Deuteronomy 8 verse 5, know then in your heart that as a man discipline his son, so the Lord your God disciplines you. Ayan. Ngayon, pag-uusapan natin dahil nga ang motibo ng pagdidisiplina ng Panginoon ay unang-una dahil sa pagmamahal niya sa atin at pangalawa, itunuturing niya tayong mga anak and hopefully, tayo itinuturing natin siyang ama. Amen? Dapat vice versa yon. Ngayon, malalaman natin, ano nga ba yung mga methods na ginagamit ng Panginoon kapag tinutuwid niya ang kanyang anak? Sige, pakibaba. Kompleto po ito, nag-research. May research, may methodology dyan, may goal, may result, di ba? So, methodology na ginagamit ng Panginoon, unang-una, hardships. Di ba? So, lalam ko lahat tayo dito nakakaranas ng mga problema, pagsubok sa buhay. Amen? At majority doon talaga masasaktan ka, mahihirapan ka. Amen? Pero ito yung gusto kong tignan nyo. Diba? May mga hardships na ibinibigay sa atin ng Panginoon para mas mag-strong ang faith mo. Para mas mag-grow ka spiritually. Ito yung bagay na kahit wala kang ginawang pagkakamali, diba? Wala kang ginawa. Ang usapan natin ngayon, wala kang ginawang pagkakamali. Pero biglang may problemang dumating sa'yo, ibig sabihin nun, tinetest yung pananampalataya mo. Para mas mag-grow ka pa, para mas tumibay ka pa. Amen? Kasi kung walang problema, hindi challenging. Di ba? Parang kulang. Ako sa sarili ko pag walang problemang dumarating, parang kulang. Di ba? Kasi gusto ko yung na-challenge ako. Gusto ko yung nahihirapan ako, nanggigigil ako. Ganon. Di ba? Pero, kung ikaw binigyan ka ng Panginoon ng hardships, check mo. Check mo yung sarili mo. Kaya napakahalaga dito yung i-check mo yung sarili mo. Meron ka bang ginawa? Kung wala, ibig sabihin, tinetest ng Lord yung pananampalataya mo para mas mag-strong ka pa. Pero kung ikaw, nakita mo along the way, tinignan mo, binalikan mo, ay meron pala akong nagawa. Nag-cheat pala ako sa asawa ko. 'Di ba? Niloko ko pala yung asawa ko. 'Di ba? So, and nakaranas ka ng pagsubok sa buhay, ibig sabihin, iyan na yung, kumbaga, iyan na yung topic ng Panginoon sa'yo. Nope, meron kang nagawang pagkakamali. 'Di ba? So, dapat, nandun yung discerning spirit natin na, ay, may mali na pala akong nagawa. And ano magiging response natin? 'Di ba? Humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sabi pa dito, allow us to experience loss.
'Di ba? Meron ako dito, alam ko meron akong kilala dito na isa sa reason kung bakit siya umalis ng church because hindi binigay ng Panginoon yung panalangin niya na buhayin yung kapatid niya. 'Di ba? At masama ang loob niya sa Lord. Kasi nga, isang beses lang siya, iyon yung hinihingi niya sa Panginoon, tapos hindi binigay sa kanya. Namatay pa rin yung kapatid niya. So, up until now, I don't know, hindi ko alam kung nasaan na siya, 'di ba? Pero, ayan, 'di ba? Hindi natin alam, it's either pagsubok sa kanya or meron siyang nagawang pagkakamali sa harapan ng Panginoon. 'Di ba? So, pagdadaanan talaga natin yan. So, ngayon, masarap ba ang pagdidisiplina ng Panginoon? Hindi. Sabi nga kanina, painful, di ba? Ayan. So, sobrang painful. Masasaktan ka once na dinisiplina ka ng Panginoon. Amen? And last, physical ailments. Di ba? Ikaw, personally, sa sarili mo. Bakit bigla akong lakas-lakas ko naman? Okay naman ako. Healthy living naman ako. Bakit bigla akong nagkaroon ng sakit? 'Di ba? Isa sa pumasok sa isip ko, 'di ba? Meron akong isang kilalang pastor. Pastor 'to, 'di ba? Isang kilalang pastor. Isa sa talagang nakikita ko na sobrang galing talaga na talagang nakaka-amaze tong pastor na ito. To make the long story short, bigla siya nagkasakit. Kasakit siya. Tapos ang naging sakit niya, HIV. 'Di ba? Tapos, nagrepent siya doon. Pero nung malapit na siyang nung talagang nasa ospital na siya. Pastor yan. So alam niyo naman saan nakukuha ang HIV. 'Di ba? Saan? Sa'yo? Grabe. Huh? Di ba? Alam niyo naman kung saan nakukuha ang HIV, amen? Di ba? To the point na isa yan sa calling sa'yo ng Panginoon. Isa yan sa topic sa'yo ng Panginoon. Hindi ka magkakasakit ng bigla lang. Isipin mo baka ito na yung time na tinatawag na ako ng Panginoon para magrepent ako sa mga bagay na ginagawa ko. Di ba? Pero maganda nun, nakahingi siya ng tawad sa Panginoon bago pa siya mamatay. Kasi nga, nag-confess siya dun sa isa sa bishop na may hawak sa kanya. So, inamin niya yung mga bagay na ginagawa niya and then napag-pray siya. Diba? Pero paano kung biglaan ka na lang, nakipagmatigasan ka pa sa Panginoon? Diba? Hindi, kaya ko to. Diba? Malakas ako. Diba? Tapos hindi ka nakahingi ng tawad sa Panginoon. 'Di ba? Kaya always natin titignan yung sarili natin kasi napakahalaga na talagang chine-check natin every day ng bagay na ginagawa natin. Amen? At sabi ko kaninang umaga pati sa dalawang service, ganito kasi yan. Kung hindi ka makuha ng Panginoon ng patayo, kukunin ka niya ng pahiga. Kaya mamili ka na lang. 'Di ba? Pwede ka namang nagkasala ka, pwede ka namang lumapit sa kanya nang nakatayo ka pa. Humingi ng tawad sa harapan niya. 'Di ba? Hindi yung patatagalin mo pa na tulad nga nung sinabi ko na kailangan na ospital na talagang may taning na yung buhay niya hanggang kailan na lang. Gusto mo ba yung ganon? Yung gumagapang ka na babalik sa kanya sa sobrang hirap ng pinagdadaanan mo. Amen? Ayan. So ngayon, check natin ang ating sarili. Ayan. And hindi pa pala. Ayan, ang methods na ginagamit sa atin. Marami pa, pero kumuha lang ako ng 3, at least 3. Sino dito nakakakilala kay King David? Amen. Sino si King David? Very good ka dyan. Wala akong dito, chocolate. Mahilig ako magbigay ng ganun wala Landa lang ngayon. I'm not prepared. Diba? So si King David, king siya, syempre, King David. Pero alam niyo yung matinding ginawa niya? Naman natin, talagang, siguro umattend to ng Bible school dito sa taas dati. Di ba? So alam naman natin yung ginawa niya, di ba? So tumambay sa rooftop. Kaya kayo wag kayong tatambay sa rooftop para hindi kung ano-anong natatanaw nyo doon. So si King David, tumambay siya sa taas and then tanaw-tanaw siya doon, pahangin-pahangin. Nakita niya si Bathsheba na naliligo. 'Di ba?
So to make the long story short, sa kagustuhan niyo makuha si Bathsheba, yung si Bathsheba is may asawa yon, si Uriah. Ang ginawa niya, anong ginawa niya? Pinambala niya sa kanyon si Uriah. 'Di ba? May gerang mangyayari o ikaw ang frontliner. Inassign niya. Para pag nagkapatayan, unang mamamatay yung asawa ni Bathsheba, which is ganun nga yung nangyari. 'Di ba? Namatay. Namatay si Uriah. Tapos, inasawa na niya si Bathsheba. Inasawa na niya. 'Di ba? So dun pa lang, ano nga daw pangangalun niya? 'Di ba? Pumasok na doon, napakalaking kasalanan, pangangalun niya. 'Di ba? Pero although king si David, hindi nakalusot 'yon sa ating Panginoon. 'Di ba? Sinong ginamit niya? Pinapunta niya si Prophet Nathan. 'Di ba? So pumunta dun si Prophet Nathan, tapos meron siyang sinabi na kwento, ganyan. Parang inagawan, ganyan, ganon. So nagalit si King David. Sino yan? Dapat sa kanya mamatay. Yan yung sinabi niya. Sabi sa kanya ni Prophet Nathan, ikaw yon. Alam ng Diyos yung ginawa mo. 'Di ba? Nung ginanon siya ni Prophet Nathan, dun niya na-realize yung pagkakamaling nagawa niya. And dun din mismo, humingi siya ng tawad sa Panginoon at pinatawad siya ng Panginoon. Anong gusto nating i-point dito? Minsan sa buhay natin, 'di ba? Nakakagawa tayo ng pagkakamali sa harapan ng Panginoon. 'Di ba? Minsan din natin nare-realize na mali na pala itong nagagawa ko. Kaya si Lord nagpapadala ng Prophet Nathan sa buhay mo para sabihin yung pagkakamali na yon. Kaya lang anong ginagawa mo sa leader mo? Inaaway mo. Inaaway mo leader mo. 'Di ba? Talagang ikaw ba yung galit? 'Di ba? Pero ang gustong ipakita sa atin ng Lord dito, kasi 'di ba, nung humingi siya ng tawad sa Panginoon, pinatawad siya ng Lord. Pero anong sabi sa kanya? Dahil sa kasalanang nagawa mo, mamamatay ang anak mo. 'Di ba? Alam mo kung magulang ka, kung pwedeng ako na lang 'di ba? Wag na yung anak ko. 'Di ba? So nung sinabi ni Prophet Nathan yon na dahil sa kasalanan niya, mamamatay ang anak niya kay Bathsheba, mamamatay. So, anong nangyari? Nag-ayuno siya, nag-fasting. Fasting siya, hindi siya kumain. Kasi kung pwede lang, ganyan tayo magaling tayo sa ganyan. Lord! Papagamit na ako sa'yo, ipasa mo lang ako. 'Di ba? Sa board exam, ipasa mo ako, Lord, magpapagamit ako sa'yo. Lord, sorry sa bagay na nagawa ko. Basta ibigay mo lang to sa akin. Nakipag-bargaining ka pa kay Lord, 'di ba? Para lang ibigay sa'yo yung gusto mo. 'Di ba? So nag-ayuno siya, nanalangin siya sa Panginoon na sana wag nang mamatay yung anak niya, wag nang kunin. Pero to make the long story short, namatay pa rin yung anak niya. 'Di ba? And then, after mamatay ng anak niya, ayun, nagbihis na siya ng damit panghari, tapos kumain na rin siya. 'Di ba? Kumbaga, parang sa atin, sige, pakibaba nga. Ang pinaka gustong ipakita sa atin dito ng Lord, we are forgiven, but we are also corrected. Nakagawa ka ng pagkakamali, pinatawad ka ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo pagdadaanan yung pagdidisiplina ng Panginoon sa'yo. Amen? Iko-correct at iko-correct ka pa rin niya. 'Di ba? Kaya ngayon, ready ka ba na i-correct ka ng Panginoon? 'Di ba? Kasi sabi dito, because God disciplines those He loves, He will take drastic measures to get your attention if we need to grow spiritually. 'Di ba? If we need to grow up spiritually, gagamit ang Panginoon para makuha niya yung attention mo. Amen? So, yan yon. Yan yung tatandaan natin. Papatawarin tayo ng Panginoon, pero kailangan mong pagdaanan ang dapat mong pagdaanan. Kasi nga, hindi konsentidor si Lord. Kasi tingin nyo, kung pinagbigyan yon, tutuloy-tuloy niya yon. 'Di ba? Sa atin, pag pinagbigyan kay tutuloy-tuloy mo. 'Di ba? Hindi ka madadala in short. 'Di ba? Pag hindi ka ginamitan ng kamay na bakal, hindi ka talaga kumbaga hindi mo ititigil yung bagay na ginagawa mo. Amen? And ngayon, pasok tayo, ano bang goal? Bakit tayo dinidisiplina ng ating Panginoon? Isa lang yan, sabi diyan, to respect and submit to Him. 'Di ba? So, ayan. Minsan may mga bagay na, alam mo yon, ang hirap
magpasubmit, ang hirap mag-respect, lalo na kung hindi mo maintindihan yung gustong ipagawa sa'yo. Parang ganito, sabi ng leader mo, wag ka muna magbo-boyfriend. Mga youth, daw muna kayo magbo-boyfriend. Ikaw gusto mo nang mag-boyfriend. Hindi ba pwede? Kasi nga 12 years old ka pa lang. 'Di ba? Gusto mo pang unahan ng mga angkol at ang mga ante dito sa simbahan. 'Di ba? Sa 12 years old ka pa lang, hindi nga pwede mag-boyfriend. 'Di ba? So minsan hindi natin maintindihan bakit tayo pinagbabawalan ng nanay natin, bakit tayo pinagbabawalan ng tatay natin, 'di ba? Pero ang gustong ipakita sa atin dito, even pinagbabawalan ka ng nanay at ng tatay mo, nadidistract ako sa UB, ang cute-cute mo. 'Di ba? Nandun pa rin yung respeto natin sa kanila. Amen? Nandun pa rin yung point na mahal natin sila. Amen? Sabi diyan sa verse, Proverbs 12 verse 1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. 'Di ba? Kung sino yung may ayaw, yung ayaw ng kinokorek, yan, ayaw ng knowledge. Kumbaga once na kinorek ka kasi matututo ka eh. Amen? Pero kung ayaw mong magpakorek, hindi ka matututo. 'Di ba? Sabi dito, ano yung mga usual response kapag kinukorek tayo? Sige, sabihin na natin ng leader natin. Ano yung usual response? Pag kinukorek tayo, pakibaba. Una-una. Kasi, balik. Yeah. Defensive. Sino dito? Sinumbong ka ng nanay mo. Sinumbong ka ng nanay mo sa leader mo. Meron bang ganun dito? Marami. Yung mga handle ko sinusumbong sa akin ng mga yung mga handle ko sinusumbong sa akin ng mga nanay nila. Hindi raw sila naguhugas ng plato. Hindi raw sila mautusan. Charot. Di ba? Mababait yung mga yan. Di ba? Defensive. Kinorek mo lo. Sino nagsabi? Di ba? Malupit. Siya pa galit. Kinorek mo, siya pa nagalit sa'yo. Siya pa unang hindi namansin. Di ba? Ako na-experience ko yan sa tagal ko nag-handle ng mga kabataan. Na-experience ko yan. Yung nagalit pa siya sa akin. Diba? Galit na galit talaga siya sa akin. Kasi pinagmumura niya ako sa chat. Diba? Naranasan niyo na ba yon? Minura kayo ng disciple niyo. Sobrang galit niya sa akin, minura-mura niya ako. Sabi niya sa akin, pwede ba kitang makita? Kahit pasampal lang, kahit isa. Sabi ko, kahit dalawa pa. Di ba? Pero sabi niya, sa sobrang galit niya talaga sa akin, sabi niya yon. Ngayon, syempre ako, lapit ako kay la pastora, nilapit ko. Ayo, pastor, merong gustong sumampal sa akin. Di ba, pinakita ko yung mga screenshot ko. Di ba, kaya kaiingat kayo ha. Ingat kayo sa mga screenshot. Diyan masisira ang buhay nyo. Di ba? So, pinakita ko kay la pastor. Ay, nawala na yung boses ko. Nakita ko, sabi nila, huwag kang haharap sa kanya na mag-isa. Kailangan pag humarap ka, kasama kami. Okay po. Masunuring person eh. Ay, wala na ako boses. Sorry, wait lang. Ayan. So, masunurin tayo. Chinat ko siya, na-replyan ko. Sabi ko, ay, nakakatawa na ako ngayon kasi pati na kami. Di ba? Nireplyan ko siya. Sabi ko, hindi ako haharap sa'yo. Ay, haharap lang ako sa'yo pag kasama ko sila, pastor. Tingin niya na reply niya. Ano reply niya? Ano niya reply niya sa akin? Sumbongera ka talaga, sabi. Sumbongera pa ako lagay na yun, di ba? Sumusunod lang ako. Sumbongera ka talaga. Wala kang ganito, ganyan. Dami na niya sinabi talaga. Hanapin ko nga. Di ba? Sobrang galit niya talaga sa akin. Hindi ko talaga alam saan nagmumula. Pero, ang pasok natin dyan yung pangatlo. Sabi dyan, blame others. Alam nyo, isa sa nakikita ko, once na nagkakamali ang isang tao, naghahanap ng matuturo. Di ba?
Kasi ikaw ganito ka. 'Di ba? Nagulat lang ako noon. Sobrang, ganun nagulat talaga. Gulat na gulat, di ba? Nagulat ako noon kasi bigla siya nag-chat tapos galit na galit nang wala akong kinalaman. 'Di ba? So, sige, share ko na rin bakit siya galit na galit, 'di ba? Kasi nandito na rin kayo, 'di ba? Ang pinagmulan nun kasi, parang tawag na ito, sinabi ng mother niya sa akin na nabuntis na siya. Sabi ko, okay po. So, hindi naman na ako magugulat noon kasi pagkabataan ka, prone ka talaga, lalo na kung ayaw mo makinig. Diba? Nabuntis siya. Tapos, matagal na panahon natuwa. Bata pa ako, siguro mga 18 years old ako. 18 years old ako nung mga panahon na yun or mga nasa 20 years old ako, mga ganyan. Matagal ng panahon, kaya mahirap hulaan. Huwag nyo nang hulaan ha. Baka isa-isahin nyo pa sa mga handle ko kung sino ba yung, di ba? So, ayun nga. Sinabi sa akin ng mama niya na yun nga, buntis na yung anak niya, ganyan. Okay po, sige, papasyalan ko na lang po. Minsan, ganyan, ganon. Doon ko nalaman na marami na palang nakakaalam sa loob ng simbahan. At ako yung pinakahuling nakaalam. Di ba? Ang hugot ng galit niya, binabato niya sa akin na ako roon nagkalat sa loob ng simbahan. Kaya siya galit na galit sa akin. Dapat ako yung may karapatang magalit. Kasi leader niya ako, tapos ako yung huling nakaalam, di ba? Di ba? Umagri kayo sa akin. Di ba? Pero inunahan niya ako magalit. Di ba? Galit na galit. Pero doon lumawak yung, alam mo yon, yung pangunawa ko na hanggang ngayon, kapag nakikita ko na meron nagkakamali, tapos talaga ang daming tinuturo, ganun talaga yung usual response nila. 'Di ba? Sabi, bakit bumoyfriend ka? 'Di ba? Sabi ang usapan ganito bago ka magbo-boyfriend, graduate ka muna. Bakit si ganito? Bakit si ganon? Nakita ko. 'Di ba? Bakit si ganito? Bakit ako bawal tapos sila pwede? 'Di ba? Ganyan ang mga hugutan ng mga kabataan ngayon, 'di ba? Sabihin niya, oo. 'Di ba? Ang daming tinuturo. 'Di ba? Pero bakit hindi ito yung gawin mo? Alam mo nang mali, bakit mo pa gagawin? 'Di ba? Hindi porket ginagawa ng lahat, ibig sabihin tama. 'Di ba? Hindi ba pwedeng magkaroon ka ng stand sa sarili mo? 'Di ba? Hindi ba pwede 'yon? Na stand for what is right even if it means standing alone. Kahit mag-isa ka lang tumayo sa tamang 'yan, basta tatayuan mo 'yan. 'Di ba? So kaya ikaw sabihin mo sa katabi mo, huwag ka turo ng turo. Aminin mo na lang na nagkamali ka, i-accept mo na lang. Hindi yun dinadamay mo pa ibang nananahimik ang buhay. Nagtatago na nga sila eh. Tinatago na nga nila, ikaw naman nire-reveal mo. Di ba? Huwag ganon. Di ka lang magaling magtago, kaya nahuli ka. Di ba, March? Oh my gosh. Tumo-throwback. Hindi ako yun, Diba? Huwag ka na magturo, diba? I-accept mo na lang na nagkamali ka, na mali yung nagawa mo. Amen? And last, pinakamalupit niyan, rebellion. Diba? Marami sa church, iba't ibang churches umaalis sa simbahan. Bakit? Kasi kinorek sila, kasi dinisiplina sila. Ngayon, di nila nagustuhan yung klase ng pagkokorek sa kanila, kaya alis na lang sila. Ito pa malupit. Okay lang na umalis ka. Kaya lang, humahanap ka pa ng kasama. Hindi ako aalis mag-isa. Dapat buong light group kasama ko. Di ba? Lipat kami sa iba. Di ba? Ganun eh. Ang hirap ka na. Kumbaga, ang hirap kausap nitong mga may rebellion spirit. Kaya kayo, kaiingat kayo sa mga pinapakinggan nyo. Diba? Okay lang na umalis. Ang mahirap, aalis ka na nga, lilipat ka na nga, sisiraan mo pa si pastor. Sisiraan mo pa si pastora. Sisiraan mo pa yung leader mo. Pinakamalupit ng buong church, sisiraan mo pa dyan sa Salt and Light. Mga maaalat yung mga yan. Aray ko. Mga maaalat yung mga yan, di ba? So, mga nagliliwanag kasi talaga may airport, di ba? So, then, sinisiraan mo pa. Di ba? Iyan yung mga usual.
yung nagiging response. Kaya dapat tayo, ikaw, always check mo. Tama pa ba itong sinasabi sa akin nito? Mahirap kasi yung sa akin, yung kanina, yung galit na galit talaga siya. Best friend yun sila. Dalawa silang galit na galit sa akin. Pero nanghingi ako ng sorry sa kanila. 'Di ba? So nasaktan ako, pero nanghingi ako ng sorry sa kanila. Kaya nanghingi ako ng sorry sa kanila. Ang sabi pala sa akin, hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Oh my gosh. 'Di ba? Yung sabi sa akin, 'di ba? Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Aray ko, ang sakit. 'Di ba? Talagang, okay. Kaya mahirap maging leader, sinasabi ko sa inyo. Kaya yung mga leader nyo na yan, mahalin nyo yan. Di ba? Dati hindi nyo inaaway yan, hindi nyo minumura yan. Di ba? Maawa naman kayo sa amin. Talaga yun, sinabi niya, same sila, mag-best friend nga. Kaya sino dito yung mga magbe-best friend sa loob ng cell group? Babantayan nyo yan. Bantayan yung maigi. Di ba? So, talaga nanghingi ako ng sorry both sa kanilang dalawa. Sorry, hindi ko alam kailan kita mapapatawad. Sabi ko sa kanya, okay lang. Kasi yung paghingi ko naman ng sorry sa'yo, para sa akin din yun. Kung papasok yung taon na to na meron akong bigat na nararamdaman. Kasi nga nakita ko, simula nung nangyari yon, within 6 months, napabayaan ko yung mga cell group ko before. Kasi ang tingin ko sa kanila, aalagaan mo, papakainin mo, magsisave ka pa sa baon mo para lang i-treat sila. At the end of the day, mumurahin ka. Diba? Parang naging ganun na yung tingin ko sa kanila. Diba? Sabi ko, ay, no. May limit na, 'di ba? Yung pagmamahal ko sa inyo, may limitasyon na, hindi na ako all out, ganon. So unti-unti ko nakita na talagang nagka-struggle sa loob ng cell group na hawak ko. So yun nga. So inayos ko, kaya nanghingi ako ng sorry sa kanila kasi inayos din ako ng Lord doon. Pinakita niya sa akin yung mga bagay-bagay. Sabi niya, hindi lahat ganon. Kung sila ganon ang ginawa sa'yo, hindi lahat gaganunin ka. Yung mga hawak ko naman ngayon, di ba naman nila ako ginaganon? Di ba? So, iyon. At ngayon, ninang ako sa anak niya. Di ba? So, sabi ko sa inyo, close kami kahit silang dalawa, mag-best friend. Close ko ba rin hanggang ngayon? Nagkaka-chat pa rin kami. Di ba? So, napaka-generous natin pagdating sa pagmamahal. Ayan. So, pakibaba. Yan. The result, bilisan na rin kasi, mag-alas 7 na. Okay, sabi dyan, the result, kung bakit tayo dinidisiplina ng Panginoon, unang-una, magkaroon tayo ng kapayapaan. Peace. Sabi dyan, Hebrews 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, after mo pagdaanan yon, after mo masaktan, ang kasunod nun, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Kung talagang dinaanan mo yon at tinanggap mo yung pagdidisiplina ng Panginoon, ang pagdidisiplina ng Panginoon, hindi yan forever. 'Di ba? Dadaanan mo lang yan. After mo madaanan yon, ang kapalit nun, kapayapaan. Alam mo yung kagalakan sa puso mo na tinanggap mo yung pagtutuwid ng Panginoon, tapos ito ka na ngayon. 'Di ba? Nagkamali ka. Yes. Hindi na natin mababago 'yon. Pero mababago mo 'yon yung mga susunod na gagawin mo. Ano yung magiging result? Willing ka ba magpabago? Willing ka ba magpaayos sa Panginoon? O tataasan mo pa yung pride mo? 'Di ba? Hanggang sa padapa ka ng lumalapit sa Kanya. 'Di ba? Ayan. And next natin, sige, pakibaba pa. Isa pa sa result ng pagdidisiplina sa atin ng Panginoon is walang iba kundi holiness. Sabi dyan sa 1 Peter 1 verse 15 to 16, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So sino dito naniniwala na ang ating Panginoon is holy? Kaya ang gusto niya, mga anak niya, maging holy din, lumakad din sa kabanalan. So kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon, ang pinaka-end nun is yung maging holy ka. Kumbaga maging banal ka.
Amen? Sabi dito, in terms ng holiness, in terms ng kabanalan, matindi sa Old Testament. 'Di ba? Kasi sa Old Testament, pag nagkamali ka, patay. 'Di ba? Minsan hindi lang ikaw, pati buong family mo, salinlahi nyo, damay-damay na 'to. 'Di ba? Sa Old Testament 'yun. Pero ngayon sa panahon natin, sobrang graceful na ng Panginoon. Kasi nakagawa ka ng pagkakamali, pinatawad ka, tapos ginawa mo ulit, unli. Di ba? Unli yung paggawa natin ng kasalanan, which is dapat hindi. Dapat hindi natin, alam mo yun, kumbaga, dapat once na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, talagang dapat true repentance talaga. Amen? Kasi sabi ko nga sa Old Testament, pag nagkamali, patay. Paano kung applicable yun sa atin ngayon? Yung habang sumasayaw, biglang namatay. Biglang bumulagta dyan. Tapos, handa na ba kayong umawit sa Panginoon? Biglang namatay. Di ba? Kasi meron palang ginawang kalokohan kagabi. Di ba? Amen? So tayo, talagang ang gusto ng Lord, lakaran natin. Kung ngayon, nasa process ka ng pagdidisiplina ng Panginoon, sinasabi ko sa'yo, lakaran mo yan. Di ba? Dibdibin mo yan. Kasi every time na dinidisiplina ka ng Panginoon, merong tinuturo ang Lord sa'yo. Hindi pwedeng wala. Amen? Kasi once na nilalakaran mo yan, oo, pagsubok siya ngayon, mahirap, masakit, grabe namang test to, grabe namang challenge to. Pero yung test na yan, soon magiging testimony yan. Di ba? Tatayo ka dito, dati po akong bakla, ngayon pastor na ako. Di ba? Dati po akong drug addict. Ngayon, bishop na ako. Di ba? So kahit ano pang nakaraan mo or kahit anong ginagawa mo ngayon, yakapin mo yung pagdidisiplina ng Panginoon sa'yo. Kasi gagamitin yan ng Lord sa ibang tao para maging testimony sa kanila. Amen? Huwag natin tignan na ang pagdidisiplina ng Panginoon in a negative way. Tignan natin siya in a positive way. Amen? Kasi nga, kaya kanya dinidisiplina kasi mahal kanya. Amen? Ganon din sa church natin, meron tayo ditong disciplinary action. 'Di ba? Maraming dumadaan diyan, pangmalakasan, pangmatindihan. 'Di ba? Yung iba nakakalampas, yung iba nawawala. Ganun lang naman lagi 'yon. Pero after nun, once na tinanggap mo 'yon ng buong puso mo, tiningnan mo siya in a positive way, talagang after nun, grabing blessing ng Lord sa'yo. Amen? Kasi ako, na-DA din ako, ng mga kabataan, katulad nyo ako, na-DA din ako. 'Di ba? Kasi na-inlove tayo eh. 'Di ba? Ganun naman lagi. Diba, na-inlove ako. 'Di ba? So, ganun, DA ako. 'Di ba? Pero pinagdaanan ko yun. Nung pinagdaanan ko yun, talagang grabe. Grabe yung revelation sa akin ng Lord. Grabe yung mga sinabi niya sa akin hanggang sa to the point na brinake ko na. Brinake ko na. 'Di ba? After ko ma-break, grabe yung blessing sa akin ng Panginoon hanggang ngayon. 'Di ba? Nakagraduate ako ng 4 years course. Lahat. Sobra. Yung blessing, alam niyo yan, nag-uumapaw. 'Di ba? Sa trabaho, sa ganyan, kung saan-saan, 'di ba? So, grabe yung blessing. Kaya kung gusto mo na blessing yung ma-receive mo, daanan mo yung klase ng pagdidisiplina ng Lord sa'yo. Hindi yun madali. Hindi madali yung pagdidisiplina ang pinagdaanan ko noon. Kasi nagkasakit din ako noon eh. Maliban sa na-DA ako, nagkasakit din ako noon. 'Di ba? Talagang grabe yung iyak ko noon. 'Di ba? Kaya kung talagang tinuturing mo yung sarili mo bilang anak ng Panginoon, tanggapin mo yung pagdidisiplina niya sa'yo ng buong puso. At the same time, kung ano yung pinapaayos niya sa'yo, kung ano yung pinapaalis niya sa'yo, alisin mo. 'Di ba? So, yun lang po. Sabi dito sa conclusion natin, wait lang. Sabi pa pala dyan, once you undergo discipline, magiging holy tayo. And now, kasi napakadaling sabihin na, Lord, ready na ako. I am ready to do your will. Once na ikaw nadaanan mo yun lahat at okay ka na ngayon, maayos ka na ngayon sa harapan ng Panginoon, sobrang daling sabihin na, Lord, ready na akong gawin. Ano bang inuutos mo dyan? Di ba? Gagawin ko. Saan? Saan mo ako ipapadala? Marawi ba? O sige, ako na. Volunteer. Sobrang dali nang gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen? So sabi sa conclusion natin,
Sabi diyan, God is a good father who wants what's best for His children. Wala na bang ibang gusto ang Panginoon, kundi para sa ikabubuti natin. Amen? Di ba? Oo, masasaktan ka. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na mahal ng Panginoon. Di ba? At ito yung maganda. Alam mo pa, every time na dumaranas ka ng hardships, every time na dumaranas ka ng pagsubok, challenge sa buhay, akala mo ba natutuwa ang Panginoon? Hindi. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din siya. Kasi nakikita kanyang nahihirapan. Kasi pwede niya namang alisin yun eh. Kaya lang hindi niya aalisin yun kung dun ka matututo. Amen? Kung dun naayos ang buhay mo, hindi niya aalisin yun. 'Di ba? Kahit na nasasaktan siya sa nakikita niya. Amen? Say nga dito, para tayong ginto na dinadarang sa apoy, 'di ba? Para dito natin malalaman sino nga ba yung totoo sa harapan ng Lord. Sabi sa kanta kanina, napakaganda, sa dalamhati at sa kabiguan. Amen? Sa pagluha ng pusong nasugatan. 'Di ba? Pero ang tanong, sabi doon sa dulo, ang ganda eh, salamat Panginoon. Minsan, kapag nasasaktan ka na, nahihirapan ka na, di mo na masabing salamat Panginoon. Naniniwala tayo, God is good. 'Di ba? Sabi diyan, God is a good father. Sobrang God is good. 'Di ba? Kasi okay lahat ng nangyayari sa buhay mo. Pero paano kapag dumaranas ka na ng mga pagsubok, kaya mo pa bang sabihin na God is good all the time? Madaling sabihin na God is good. Kaya lang ang hirap sabihin na God is good all the time. Kapag nasa gitna ka na ng pagsubok. 'Di ba? Pero isa sa sinasabi ng Panginoon, He is good. 'Di ba? No matter ng circumstances na meron ka ngayon, mabuti ang Panginoon. Kaya matuto tayong magpasalamat. Hindi lang dahil sa binibigay niya kung ano yung gusto mo. 'Di ba? Matuto tayong magpasalamat kahit sa simpleng bagay na ibigay niya sa'yo, simpleng bagay na meron ka ngayon, matuto kang magpasalamat. 'Di ba? Minsan kumbaga nahihinder yung pagpapasalamat natin sa Panginoon dahil sa pagko-compare. Bakit siya binibless siya ng Lord? Bakit ako hindi? Bakit siya ganito? Bakit ako hindi? Hindi mo makita yung blessing. Kasi nga, tayo yung manalangin po. Yes, Lord Jesus, you're worthy to be praised, O God. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming